naman sila nadamay kasi sinusugod na ho yung mga bahay-bahay ng mga kadapi. Yeah, so far walang report naman. na Okay. untoward. Okay. Punta po tayo sa Syria. Kamusta naman ho sitwasyon doon? Sa Syria, yung ating pagkampanya para umalis na, lumikas na yung ating mga kababayan at kunin yung offer ng voluntary repatriation ay pinaiigting natin. So far, kahapon nag-report yung embassy na mayroon tayo 257 who are seeking voluntary repatriation. Opo. And we are processing the papers, talking to their employers, and make sure that they will have exit permits. So, yeah. Yan ang ating... Para pag nag-normalize, makakabalik pa ho sila no? Yes, yes. Wala naman silang trabaho dito Oo. That is very important na pag normalize, pwede sila bumalik kasi kung umalis sila without negotiating their departure with their employers, baka kasuhan pa sila at hindi sila makabalik. Okay. But so far, everything is okay. Mga kababayan natin are safe in Syria and also in Libya. Alam ko magkakaroon parang dialogue sa mga families nitong mga nasa Syria at saka Libya, Ginoong Hernandez, sa DFA? Yes, meron nabalita na po na magkaroon ng dialogue later. Para hindi masyadong mag-alala. Okay, maraming salamat po. Good morning. Good morning po. Thank you very much. DFA spokesperson Raul Hernandez. Mamaya po, abangan sa Talakayan with Igan. Ano bang naghihintay doon sa mga kabalik po ng Pilipinas? May panayam tayo kay OWA Administrator Carmelita Dimson tungkol dyan sa mga pauwing mga Pilipino. Samantala, ginugunita ngayong araw ang unang anibersaryo ng madugong Manila bus hostage crisis. Nasa Pilipinas ngayon ang ilang survivor at mga kaanak ng mga biktima na hinihiling sa gobyerno ng Pilipinas na sundin ang orihinal na rekomendasyon ng Incident Investigation and Review Committee. Narito ang report ni Jam Sisante. Nalugmok sa kahihiyan ng Pilipinas sa madugong pagtatapos ng 11 oras na pang-hostage ng tourist bus na ito. Ang desperadong tangka ng dinismiss na pulis na si Rolando Mendoza na iapala ang kanyang pagbabalik sa serbisyo. Nauwi sa pagkamatay ng 8 taga-Hong Kong na nagtungo rito sa Pilipinas para sana sa isang masayang bakasyon. Nagtungo rito sa Pilipinas ang ilan sa mga survivor at kaanak ng mga nasawi, baon pa rin ng pighating dulot ng trahedya. Ipinakita pa nila ang litrato ng mga biktima. We are feeling very lost because mother won't come back anymore. We are feeling very sad because we can't hear the laugh of mother anymore. We are still angry now a year after the incident because we never received any note, any word of apology from the government of the Philippines. Bukod sa monetary compensation at hiling na matiyak na ligtas sa mga turistang bumibisita sa bansa, iginiit nila sa kanilang pakikipagpulong kay DOJ Secretary Laila de Lima na sundin ng palasyo lahat ng orihinal na rekomendasyon ng Incident Investigation and Review Committee o IARC. Kabilang dyan ang rekomendasyong kasuhan sino ay PNP Chief Jesus Versosa, Manila Vice Mayor Isko Moreno at kaibigan ng Pangulo na si Interior Undersecretary Rico Puno, rekomendasyong hindi sinunod ng palasyo. Parehong kasong kriminal at administratibo naman ang nirekomenda ng komite laban kay Manila Mayor Alfredo Lim. Pero ang administrative case lang ang itinuloy at ngayon up for resolution pa rin sa DILG. Nakabinbin naman sa Napolcom ang kasong administratibo laban kina Nuoy Manila Police District Chief Rodolfo Magtibay, sinibak na SWAT Commander na si Chief Inspector Santiago Pascual III at negotiator na si Superintendent Orlando Yebra. 11 araw namang nasuspende si Nuoy NCRPO Chief Director Leocadio Santiago Jr. Pero kalaunay na-promote pa siya bilang hepe ng PNP Directorate for Operations. Walang rekomendasyon ng IIRC sa kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza, pero pinakasuhan siya ng Pangulo at nahaharap ngayon sa kasong illegal detention and illegal possession of firearms. Sinibak naman sa
pwesto sinuoy Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III dahil sa umuning mabagal na pagresolba sa apela ni Rolando Mendoza na ibalik siya sa serbisyo. Sinigurado naman ni De Lima na makakarating kay Pangulong Aquino ang mga hiling ng grupo. The President has, in several occasions, already made expression of regret on what happened, as to whether this government is prepared to make such a formal apology. That is something that I cannot answer. Para sa unang balita, Jam Sasante reporting. Nakatakdang magtungo ngayong umaga sa Quirino Grandstand ang mga kaanak ng mga biktima bilang bahagi ng pag-alala sa bus hostage crisis. May live report si Maria Osente. Maria. Rhea, eksaktong isang taon nga ngayong araw ang paggugunita sa madugong Manila bus hostage crisis. Nandito tayo ngayon mismo sa labas lang ng kinordonang bahagi ng Quirino Grandstand kung saan naganap ang trahedya. Ayon sa mga nakausap nating security personnel dito, Rhea, alas 9 pa lang kagabi, sinarado na itong bahagi na ito upang pansamantalang di madaanan ng mga sasakyan. Ang kinordonang bahagi kasi ang mismong lugar kung saan tumigil ang bus na sinakyan ng mga hinostage na Chinese nationals. Sa gitna ng kordon ay may nakalagay na bulaklak. Mahigpit ng pinagbawalan ng media na pumasok doon. Sa ngayon, wala pa tayong namataang mga pamilya ng mga biktima ng hostage crisis. Pero ayon sa mga nakausap nating security personnel, inaasahang maya-maya lamang ay darating na ang mga miyembro ng Manila Police District para secure yung pagdating ng mga kaanak ng hostage crisis victims. At yan munang pinakahuling update mula dito sa Quirino Grandstand. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Maria Osente. Matapos ang big-time rollback noong nakaraang linggo, dagdag presyo na naman ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw, 70 sentimo ang price hike ng Shell, Sea Oil at Chevron sa kada litro ng regular gasoline. Piso at 40 sentimo kada litro sa premium at unleaded gasoline, habang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ang oil price hike ay bulso ng paggalaw daw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, gayon din ang maselang sitwasyon sa Middle East. Philippine team, wagi kontra sa kupunan ng Ghana at Amerika sa Homeless World Cup sa France. At Dingdong Dantes, ibinahagi ang sikreto ng matatag nilang relasyon ni Marian Rivera. Magpahuli, tutok lang sa unang balita.